yan, 20 na. So saka natin i-on to. Yun ka-lights, dito naman tayo mag-wiring sa 15 kVA. So tapos na tayo dito sa 55 kVA. Yan yung wire niya, baklasin na natin yan. Yan, tinanggal ko na yan. Wala na yan sa loob ng generator. Ito naman tayo sa generator na 15 kVA. So ito na magsusupply. Kasi hindi naman full blast yung sa loob. Yan, pang full blast yan. Ito ay pang ano lang, 2 aircon, 3 aircon, mga ilaw. Kasi 15 kVA lang. So ito yung wire niya, mataas-taas, kulay puti. Whew! Let's go! Ayan na yung wire na panibagong genset ka-lights. Pinasok ko na rin dito. So tatanggalin muna natin to para magagamit pa itong solderless. Yan naman natin i-connect sa green at white na. So itong black tatanggalin na natin to, pati ito ka-lights. Yan, magagamit pang solderless, di ba? Okay. So tanggalin ang tip. Kung maglalagay ka ng mga circuit breaker sa inyong pull box o gutter box kagaya dito, dapat ganito lang kalaki na mga bolt-on type na klase ng mga circuit breaker. Hindi po pwede ito mga ganito. Ito mga ganito, ganyan na breaker, hindi pa pwede yan dito sa mga gutter box. Alright. Ayan na ka-lights, tapos na sa pagtitiping. Kahit temporary lang yan ka-lights na, temporary lang naman yung generator na yan. Eh kailangan ganito pa rin yung pagkaka-install. Hindi siya nakasangyad sa ating mga metal. Yan na, nakalutang lahat. Yung pinaka-importante para safety tayo dyan. Next natin gagawin, iti-terminate na natin yan dyan. Yan yung wire ka-lights. So, tanggalin muna natin to. Alright. Okay. Yan, dito tayo magko-connect sa U W. Walang V. So UW tayo dito. Right. Ang ibig sabihin pala ng U at P ka-lights ay U at W 220 volts. Pero kapag kukuha ka na sa W at 0 o di kaya U at 0, 110 yan ka-lights. So U at 0, 110, W at 0, 110. So kung dito ka kukuha, 220 volts. Alright. So na-terminate na natin ka-lights. Pwede na natin testingin. Yan. Yan, yung existing na wire din kung pinasok. Yan o. Hindi ko na pinutol. Hindi naman sa atin yung wire. Sasaulay pa natin yan. Kaya huwag natin putulin. Baka may pagkagamitan pa sa malalayong area. Eh mataas yan. Hindi na siya didudugtong pa. Mas mabuting walang dugtong, no? Mas malang putol, mas maganda. Nag-leaking man siguro ni siya. Okay. Baho mang gas na. Gas mo na siya. Diesel na siya. So guys, magtutubin muna ako. Hirapan tayo pag-refill nito kasi nasa itaas. Kaya lalagyan muna natin to, tapos itatapon dito, no? Yan, so tingnan natin yung fuel na. Nasaan na yung fuel niya? Yan, dito ka-lights, oh. Nasa, kung dito tayo sa 1/2, nandito na siya sa ano, sa malapit na sa 3/4, sa gitna ng 1/2 at 3/4 siya. Right, sige, tabilan natin. So ayan na. Ngayon ka-lights, nandito tayo sa main event. Paano naman natin paandarin to? Bubuksan muna natin yan. Alam niyo ba kung bakit bubuksan muna natin to? Yan o. Alam niyo ba kung bakit bubuksan yan para mapaandar to? Okay, comment nga sa baba anong nandyan. Bakit bubuksan yan ka-lights? Ayan, tinanggal ko na yung gandaan to. Ngayon, mabubuksan na natin to. Kaya ako binuksan to ka-lights dahil para ma-on natin to. Para ma-on kasi to, ang pinakaunang step na gagawin, itong switch na to, kailangan ma-turn mo, ma-on mo, ganun no? Yan, kapag na-on mo na yan, pwede mo nang takpan, tapos pwede mo nang i-open dito. Ayan o, kapag na-on na yun, gumana na ito ang ating tinatawag na digital, no, na genset controller. So, ang una mong gagawin naman dito, magmamanual tayo ka-lights. Manual yan o, long press. Yan, manual lang tayo. Kapag nakaklik ka na sa manual, ha, ang gagawin mo, pwede mo na i-start to. Yan. Na kapag aandar naman siya, hintayin natin mag 220 volts yan. Automatic kasi to, kaya mag-ano na yan, sasaka yan sa 220 volts. Siya na mag-ano dyan, mag-setting. Yan o, makyat na o. Pag umakyat yan, ang 220, yan, saka natin
Ayan, 20 na.